Kape mo o... Ako rin, para yung leg ko. Ikaw sa Alexis, sa'yo yan. Nandito na kay Kuya mo. Ikaw, pick-up ka na rin. Sige. Nakaw na? Ako. Oh, sige. Shoot. Sige, ano yan yung tama din ng umpisan to. Walang oras, konti lang. Kasi po, Lubog na yung ano, parang dahil patapos na. Sige. bali galing ko nga lang dito, hindi po ganun kalinaw nga po yung sa, gusto ko po maliwanagan. Hindi lang ikaw ang hindi nalilinawan. Buong daigdig. Okay? Opo. Pagdating sa good and evil, yan ang problem talaga. Ano, philosophically, talagang problema yan. Ah. Hindi lang magmula kina Socrates, Plato, Aristotle, magmula ba nung panahon na kung saan naalala ng tao. Opo. Talagang problema yan. So, anong tanong mo? Sa good and evil. Origin? Opo, yung parang. Origin. Okay. Sa pagkakala tayong panahon tungkol sa epistemology, kasi ang epistemology, medyo may kinalaman dyan, yung root of knowledge. So, ang question mo, yung origin ng good and evil, yan naman medyo madali natin masagot. Kasi, sabihin na muna natin, no, compliant ito sa mga academic discipline. Hindi kaya bias yan sa isang religion lang o kaya ano? Una, wala akong religion. Wala akong religion. Ang paniniwala ko lang, yung sabihin na natin, verified. No? So, dalawang nasa mind ko, verification at saka presupposition. Gagamit ako ng presuppositional argumentation, hindi verification. Kasi pag verification, abutin tayong 30 years. No? So, 30 minutes lang ang target ko. So, gagamit ako ng presuppositional sa mga philosopher o kaya sa mga theologian, ang alam nila dito, fideism ito. No? Yung pag-i-assert mo agad, no? Yung alam mong totoo, without any further logic o kaya reason. Di ba? So, kundi lang panahon natin. So, ang assertion ko agad dito ay ang pangit tingnan, corny. Kaya lang, wala akong magagawa, hindi ko kinakaya. Talagang naniniwala ako, no? Sa gospel. Pero hindi yung evangelical definition ng gospel na kung saan Bible agad ang usapan. Ang pinag-uusapan na dito, yung message ng Christian o Judeo-Christian Bible. Doon lalabas, parang na ako religious, di ba? Parang na ako pumapanig agad sa Christianity. Pero wala akong magagawa. After 40 years of studies, eting lumalabas eh. No? At talagang kumbaga mag-search ka sa truth, hindi lang in time and eternity. Sa Department of Christianity ako mag-ano. Ikaw rin. Yan ang recommendation ko. So, ano yung point ko? May Diyos. Okay? Pero yung Diyos na sinasabi ko, transcendent God. Okay? Hindi yung immanent God na Yahweh. So, dinidiretsa ko na ngayon ang epistemology nitong question ng good and evil. Kailangan kunin ko rito. May background tayo ng Diyos. Kasi, pag wala ang Diyos dito, wala yung tinatawag natin transcendent God, at pupunta tayo sa Big Bang Theory ng creation, o kaya ang tinatawag na Higgs boson theory o whatever, progressive creation theory, hindi tayo makakatapos. No? Laging debatable. So, sabi ko na sa iyo kanina, presuppositional ito. So, i-assert ko agad dito, merong transcendent God. Ang immanent God ko is Yahweh, yung nasa Bible. No? Ibig sabihin, parang si Jesus Christ. Si Jesus Christ ngayon, transcendent, Lord of the universe, pero naging immanent siya sa pamamagitan ng Holy Spirit na pandaigdig. At naging immanent pa yun sa pamamagitan ng pagiging incarnate sa mga Christian na dumaan sa gospel. Ibig sabihin, body, soul, spirit. So yung spirit, transcendent, yung body, soul, o soul, body, immanent. Si Jesus Christ yan. The Lord of the universe. Ano pa medyo, syempre na, anong kinalaman mo sinasabi ko yun sa question mo ng good and evil? Alam ko, hindi pa ako nawawala sa topic. Pero kailan background kita ganito, kasi dito yung nagsimula yung good and evil. So itong transcendent God na sinasabi ko, ang kawagis nito, para maintindihan lang ng audience natin, ay si Jesus Christ. Sabi nga ng Bible, if I may quote the Bible, Jesus Christ is the perfect visible image of the invisible God. No? So, nalaman na natin na may transcendent Jesus Christ, the Lord of the universe, na bakit sa langit after death, burial, resurrection. At merong immanent Jesus Christ, yung Holy Spirit, at yung pinagkatawan ng tao niya, yung church, no? Yung true church. God po, ano po ba itong God na to? Okay, ang God na tinatanong mo. Parang sa Christianity kasi. Oo, linya ko to, hindi ka ba tapos magtanong, alam mo. Okay, so, yung God na tinutukoy ko, yung nagsugo kay Jesus Christ. Pag sinasabing God, ang alam lamang ng mga tao si Yahweh. I mean, yung mga Hebrew, yung mga Christian, ang alam lang nila si Yahweh. Ang alam kong God, yun ang pinaka-minimum, ang pinaka-mababa. Pinaka-immanent God si Yahweh. Meron bang mas mataas dyan, yung pinaka-soul niya, ang tawag code dito soul spirit. At meron bang mas mataas, yung pinaka-transcendent, yun ang spirit na tinatawag kong transcendent God o spirit. Doon sa librong gagawin ko, mas maliwanag ito. Pero wala tayo sa discussion na mahaba. So may transcendent God na naging immanent, si Yahweh, ginawa niya yung universe at saka yung earth. Doon sa earth, doon sa pinaka-pusong ng universe, if I may say so,
nandun yung obong ng universe, doon lumikha ng tao. Sa Earth, sa planet Earth. Si Yahweh at yung si Lucifer. Para maintindihan ako ng mga tao, alam naman nila ang creation ni Adam, no? Ang creation ng Diyos kay Adam. Parang gano'n. But before Adam, 6,000 years before Adam, more or less, kinreate ng Diyos si Lucifer and company. To reign and rule, hindi lang yung planet Earth na paraiso nung araw, given before Adam, kundi yung buong universe. Kasi, nature ng Diyos yun, parang tao. Gusto niyang lumikha ng kamukha niya, gusto niyang magkaroon ng pamilya, community, nation, universe. No? So, ganun ng Diyos. Sinimulan niya sa pagiging kamukha niya. So, ginawa niya si Lucifer, body, soul, spirit. O, doon pa lang, palagi ko, debatable na sa iba to. Pero, nag-evolve si Lucifer and company, 2,000 years sa perfect yung katawan. Mabilisan lang ito. 2,000 years yung soul, naging angelic. Tapos 2,000 years, 6,000 years na. 6,000 years na perfect nila yung spirit. So, sa panahon yun, conquered na nila ang universe. Si Lucifer at saka yung one-third of angelic being, na hindi talaga angelic, kundi glorified being, na nagrebelde, at tawag natin ngayon, no, fallen angels, saka yung Lucifer na ni Satan. So, yung tanong mo kanina, kagaya ko sasagutin. Ang origin ng good and evil ay yung si Lucifer na good for 6,000 years. Actually, sa mga student ng theology, madali nila maintindihan. Kasi ang Lucifer, positive. No? Bright morning star, yaka ng kamay ng Diyos, etc. Pero, naging, kumbaga nakipantay. After 6,000 years, naunawa natin yun, kasi after 6,000 years, si Lucifer, nakanker niya. Hindi lang daigdig, o kaya yung solar system, o kaya yung galaxy ko, yung Milky Way galaxy, so to say, nung araw, kundi yung buong universe. So, nung ganun na siya, kumbaga kasi laki na siya ni Yahweh, pumantay, nakikipantay, si Lucifer sa Diyos. Yun ang simula ng rebellion. So, naging evil yan. Kaya ang tawag sa Bible, iba-iba, diabolos, accuser, devil, Satan, whatever. Ang ibig sabihin, yun ang evil. No? Yun ang origin ng evil. Ang good ay yung Luciferic, yung evil ay yung magrebelde siya, naging Satan. Okay? Ayos lang yan. Ayos lang yan. Ganun talaga yung manifestation ng ganitong usapan. Okay. So, ang nangyari, ang wages of sin, sabi nga sa Bible, at alam na naman Christian na nanonood sa atin, is death. Ang death dito, hindi yung annihilation. Ito yung separation. No? Literal separation. So, nahiwalay yung creation, Lucifer became Satan, yung mga glorified angels na one-third na kabats niya, naging fallen angels, ang tawag sa Bible. At yung mga demon sa evil spirit na dati mga tao na nakarating sa soul, demon, spirit, evil spirit, na wala yung body nila, na disembodied kasi pinarusahan ng Diyos. Parang ang universe, pinatay ng Diyos. Andun yung bangkay, kaya lang, patay ang universe. So, madalit salita, gusto kong makuha ng mga audience natin yung picture ng origin ng good and evil. I see Lucifer good, he became Satan, evil, after rebellion. Tapos nahiwalay sa Diyos ang creation na being, tao, whatever, o angel, o si Lucifer. At ang daigdig at ang universe nahiwalay sa Diyos. So ang problema agad dito, tao, alienated, ang daigdig, alienated, at ang universe, alienated. Remember, ang tamang worldview, philosophically at theologically, ay yung heaven and earth. Hindi man worldview ang dapat isa, ang itawag dito, dapat universe view. Kasi yan lagi ang problema. Universe, daigdig, at ang tao. So, nakuha mo na, yung first strata, o yung upper level ng history, 12,000 years ago, from the day God created Lucifer until his fall, 6,000 years, pagkatapos nun, nung masira ang buong universe na alienated ng creation, tao, daigdig at ang universe, sinimulan niya na naman yung second creation. Ang tawag ko rito, resurrection, sabi na ito, recreation, o whatever, God theory, hindi na mahalaga yun. Ang mahalaga rito, ang universe at ang daigdig, meron na namang simula sa panahon ni Adam. And yet, si Adam, hindi na nagantay ng Diyos na 6,000 years. 6 days pa lang, after 6 days, nasubok na. The good, perfect Adam, very good, sabi ng Diyos sa kanya, on the 6th day, naging evil, kasi ang kinain nila, yung tree of the knowledge of good and evil, na representation, personal representation, hindi lang symbolic, ni Lucifer, na naging Satanas, good, evil, at nahiwalay sa Diyos because of the rebellion of sin. So, good, evil, Lucifer, Satan, separated from God, death, naipasa niya yun, na-impute niya, na-transfer niya sa tao through Adam. So, therefore, si Adam, siya iba, nahiwalay sa Diyos, pati ang daigdig na isumba, pati ang universe. No? So, parallel na parallel. Kaya lang si Lucifer, 6,000 years, yun ang prominent, si Adam, 6 days. So, ano yung sinasabi ko? Ang good and evil, philosophically, materially, ideally, hindi yung pwedeng i-define yan without debate.
kung hindi mo kukunin talaga sa presuppositional belief na biblical, Christian na Christian, no? Hindi yung Christian sa labas. Okay? Kasi medyo debatable ang Christianity sa labas. Kaya hindi nga ako Christian. Okay? Hindi ako Christian. Ako'y believer lang ng Diyos at saka ni Jesus Christ. Okay. So, hindi ako bias. I'm bias ako siguro sabihin mo kasi hindi ka pala Christian. Pero Christian nga ako eh. Di ba? Anyway, I don't want to debate on that. So, ang point ko rito, good and evil. Sinong good and evil na origin? Lucifer, Satan, death, tapos pinasa sa tao, through Adam, good. Good si Adam, hindi naman lumiliga na. Evil ang Diyos eh. Tapos sa kanya, noong bulisyo, nagkasala, tsaka siya, siyempre. At sila'y naging evil. So, na-separate sila sa Diyos. Yun ang namana natin, nakaligasan. Gusto kong i-emphasize yun kasi ang problema sa daigdig ngayon, hindi naintindihan ng mga Christian, yung sin. Whereas sa John, sa Book of John, yung Gospel naman, yung Bible ng mga Christian, nagpunta rito ng Holy Spirit, sinugo ni Kristo, sinugo ng Ama, para ipakilala kung anong tunay na sin. No? Hindi yung violation na sa law, which is very naive. That is very archaic, okay, Old Testament ang dating. Nandito na tayo sa 6,000 years. We are living on the last days of the last days. Dapat ang alam na nating problema, origin. Tama yung question mo, good and evil. So, ano nangyari? Magmula ng panahon ni Adam. Alienated ang tao, autonomous ang tao, sa kanyang pagiging autonomous, lumikha siya ng Diyos. Yun, sabi nga ng iba, philosophies, sociologies, etc., artist systems are just shadow, of an extended shadow of an autonomous man. Totoo yun, kahit anong pag-aralan mo, pati ikaw, nag-aaral kayo. Iyan ay pagsamba sa mga extended shadow ng autonomous man na napagkakamalan ng tao na may value, whereas wala. So anyway, balik tayo sa good and evil. Di ba? Yung philosophy na ayaw kong magpunta gano'n sa philosophical issues. Kasi ang problema talaga yung good and evil. So ang tao ngayon, mixture of two things. Philosophically, volitionally, whatever. Good and evil. Sige, ikaw at ako, may good, may evil. Pero ang basic, common denominator natin, iwalay tayo sa Diyos. Siyang buhay, hindi buhay. Lang. Buhay, siyang katotohanan, hindi totoo lang. Siyang katotohanan, persona kasi yung ano eh. Yung personal yung truth. Persona o person ng truth. Di ba? Yung person. So, ang Diyos ang person, siya yung way, yung truth, yung life, yung kinut ni Kristo. Kaya nasabi ni Kristo yun, kasi ang buhay ni Kristo, nung sabihin niya yun, ng Diyos Ama. So, ang Diyos naman talagang buhay, katotohanan, natandaan. Ang tao ng direksyon ngayon, ilong palilong. Okay? Kumakapa sila sa daigdig, kahit yung mga professor, kahit yung mga theologian, pastor, pare, ministro, wala nang mahagila. Kasi lost ang tao. At ang daigdig. Tama ba? Kaya may problema ang tao. At ang daigdig at ang universe. Yun kasi nga, iwalay siya sa Diyos. Sa source ng life. So, anong ibig sabihin? Magmula kay Adan hanggang kay Abraham, dapat sana magligtas ang tao dyan, ng panglupa, sa milenyo. Pagmula, iwalay ang tao eh. Pagmula kay Abraham hanggang kay Jesus Christ, no? Adam to Abraham, Abraham to Jesus Christ, tig to 2,000 years yan. Ang layo ng Diyos dyan, mag-recruit na naman ng angelic being. Konti lang ang recruit. Yung mga Udyo, kung minsan sa mga Udyo, konti lang yung maligtas. Pagmula ng araw ng Pentecost, let us include Jesus Christ kasi panlangit yan eh. Kasi yung muna, panlupa, body, soul, yung 4,000 years. Yung 2,000 years from the day of Pentecost hanggang sa rapture yung dagit, yung ascension. Ang nagliligtas ng Diyos dyan ng panlangit. Ito yung sinasabi ko, problem, universe, daigdig, at tao. So, nasabi ko na kanina pa ang problema, ngayon, nabubuo na sa mind ng mga tao, ako'y pre-tribulationist, ako'y pre-millennialist, pero hindi ako Baptist, Methodist, Pentecostal, Lutheran, Presbyterian. Maraming mga pre-trib doon, pero hindi kamukha. Ang sinasabi ko rito, nakikita nila yung small picture, dapat makita natin yung bigger picture. Ano yon? Ang problem ng creation. Nakita natin ang buyo, ng good and evil. Ang problem ng tao, ng daigdig at ng universe. Ang problem ng body, soul, saka spirit. O sandali lang, ang body panlupa yan. Ang angelic pang-control sa tao at saka sa mga planets. Ang spirit pang-control sa universe. No? Malayong agwat ng spirit saka ng soul. At konti lang agwat ng soul at saka ng body. That explains why may body, soul, spirit na sinasabi sa Bible. Now, ang kaalo-alo na yung pinag-usapan natin. Pero ang gusto kong makuha ng mga audience natin, ano ba talagang problema? Okay? At anong solusyon? Ang problema ito, ang tao ang daigdig at ang universe. Sa tao, ang body niya, soul niya, spirit. Pag namatayan, living. Yung katawan. Yung kaluluwa niya, impyerno. Hindi ako yun. Ha? Yung dagat-dagat ng apoy ng pag-espiritu, hindi rin apoy yun. Eternal separation from God o second death. Mas marindi pa sa apoy na alam ng mga tao.
So, ang sinasabi ko rito, ikaw Alexis ako, yung mga nanonood sa atin, pati mga Christian may problema. Ako wala, ikaw siguro wala na, ako wala. Pero wala lang kasi tayo ay nakasumpong ng solusyon. Ang solusyon ay yung gospel ng Bible. Note, hindi ko sinasabi yung Bible. Kasi ang Bible, sulat ni Paul, sulat ni Matthew, Luke, John, etc. Si Paul mismo nagsabi, pag may nag-preach ng ibang gospel, maliban sa gospel na pinreach nila, which is the death, burial, resurrection, ascension, 1 Corinthians 15, kahit pa yung Book of John, Book of Peter, Book of Paul, Romans, Corinthians, hindi dapat na tangkilikin bilang gospel, dapat sumpahin, sabi ni Paul. Kaya sinabi ka dyan, kaya kasi baka may nanonood na pastor, pare, ministro, o kaya Christian na nakabasa ng Bible magdamag, tapos nag-preach ngayon, tapos gagamitin niya yung Bible bilang authority. Wala na tayong usapan dyan, kasi sigurado, yung taong yun, nagpipreach ng another gospel kasi may ibang spirit, may ibang Jesus Christ. Ano yung sinitang yun? Yung nagkakot ng Bible. Kasi yung Bible, hindi yan ang gospel. Yung gospel ng Bible, yan ang sinasabi kong solusyon. Na ano yun? Death ni Jesus Christ, burial, resurrection, ascension. Alam ng mga Catholic, alam ng mga Protestant, the Apostle Creed, at memorize pati ng mga demonyo. No? Pero bakit ano itong kaiba na sinasabi ko? Ang sinasabi ko rito, gusto mo makuha ang kaligtasan mo, I mean, magbalik from meaninglessness, walang life, walang truth, papunta sa meaning, sa life, sa truth, ang paniwalaan mo yung death ni Kristo muna. Huwag tatanggapin si Kristo, He will not accept you. Kailan tanggapin mo muna, iwalay ka sa Diyos, yung sinasabi ng mga born again sa labas, the wages of sin is death, kinukod nila yung Romans 3:23. Totoo naman. So, kailan aminin muna ng tao yun. Aminin muna nila, kahit sino pa sila, na sila hiwalay sa Diyos. Hindi dahil sa sila nagkasala because they violated the laws. Tulad ng moral law, judicial law, whatever. Lahat na yung given na yun. Kaya lang, talaga sinasabi natin dito, ang na-violate ng tao, yung perfect will ng Diyos tungkol sa definition ng sin. Ano yun? Separate ng tao. Kahit sino pa sila, kahit na pinaka-good pa siya, remember, ang good kasama ng evil, at ang resulta, separation. Diba? So ngayon, ang point ito, anong gagawin ng tao at ng daigdigan ng universe para maligtas? So kaya makarecover at magbalik sa Diyos. Tao muna mag-uusapan natin kasi yung daigdig malawak at saka yung universe. Ang tao, kailan may ligtas na yung katawan niya, yung kaluluwa at yung spirito. Anong gagawin lang niya? Paniwalaan yung gospel. Pero paano niya paniniwalaan kung hindi niya naintindihan? Ang pinipilit intindihin ng mga Christian ngayon, yung Bible. Okay? Ang dapat intindihin yung gospel ng Bible. Ano yung gospel ng Bible? Death. I-meditate yung death. Pagka na-meditate, minimum yung death, malalaman ng tao sa guidance ng Holy Spirit na yung tao niya kailangan mawala sa eksena. So pag pinaniwalaan mo yung death ni Kristo, yung kamatayan ni Kristo, nakikita ng Diyos sama sa iyo. So wala na si Alexis. Patay ka na. Extinct ka na. Body, soul, spirit. Yung katawan mo, kaluluwa, espiritu, nagpunta na sa libingan, sa impyerno, dagadalatan ako. Sino nagpunta ro? Si Jesus Christ. Nasa Bible yun. Okay? Tumalag din ko wala nang kasalanan. Wala na. Ang kasalanan, hindi lang violation sa law. Yung ugat, yung nature ng tao na Adamic at saka Satanic. Okay? Adamic sinful nature at saka Satanic sinful nature. Wala na yun. Body, soul, Adamic. Spirit, Satanic. Nakuha natin yun eh. Diba? Kaya nga, nakasara sa langit sa atin yung langit eh. Kasi yung spirit natin disqualified because of Satanic nature. Yung body, soul natin disqualified sa paraiso. Ni ma-resurrect ka, bodily, bawal sa atin kasi nga, nagkasala tayo, hindi lang sa soul, spirit, hindi sa body. Okay, now, so anong paniniwalaan mo para ikaw maligtas? Death ni Kristo. Di wala ka na. Wala na siya exist. If any man is in Christ, he is a new creation. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17. Ibig sabihin, hindi nagbago ka lang ng ugali o kaya moral, mores o what. Nagbago ka talaga kasi namatay ka. Ito yung tunay ng born again. Nilibing ka ba, ibig sabihin hindi ka nababalik kasi nagpunta ka na sa libingan, yung katawan mo, kaluluwa mo sa impyerno, spirit mo sa dagat-dagatan mo, yung second death. Wala ka na, hindi nababalik sa Alexis. Tinubos na ni Kristo lahat yung atraso mo. Tapos nabuhay ka magulit, yun ang paniwalaan mo. Ibig sabihin na-resurrect ka at tumakit ka sa langit. Remember the gospel, death, burial, resurrection, ascension. Ang kamukha mo ngayon, so shortcut ko kasi baka mag-rapture mamaya. Kailangan paniwalaan mo, patay na si Alexis yung luma, wala ka na. Wala na nga naging tatay at nanay mo, namatay. At nabuhay ka magulit at wala ka sa daigdig. Nasa rank at nakaresident ka sa langit. Nasa Bible yan. Colossians 3, Ephesians 2:6. Now, sinong nandito? Okay? Una, bago ko sagutin yun, ang kamukha mo sina Peter, Paul, yung mga early medieval Christian na namatay na nasa langit.
bago sila namatay, dumaan sa gospel. Pero ngayon, nasa ready position sila para ma-resurrect at ma-rapture. Ikaw, may pangako sa iyo ng Diyos sa mga last days, hindi na mamamatay. So, para hindi ka mamatay, kailangan paniwalaan mo yun. Yung baptism sa water mo, na naniwala ka initially sa gospel, at saka baptism sa fire. Ang fire, panlangit yun. Kailangan mamatay ka physical. Yung water, yun ay pang body soul, pandaigdig. Yung spirit, pang universe. Ito hindi naintindihan naman Christian sa labas. Sa oras ang sasalita mo ito, ang daming question mark sa isip nila. Wala nga tayong oras. Physical na, siyempre mag-death. Ang physical death, para si Kristo. Ang kanyang so-called semi-physical o literal death, spiritual death ang tawag ng iba, nang bautismo siya sa tubig ni John the Baptist. Pangalis ng old sinful nature yun. Basically, Adamic. Doon sa baptism of fire, yung actual na death, yun panglangit. Kaya nga, pati yung mga Christian, kahit na holy na sila, naniwala na sa gospel, yung mga remediable, mamamatay pa rin. Kasi, hindi ka papasok sa langit nang hindi ka dadaan ng baptism of fire. Remember, ang nagkasala doon, di siya dan. Heavy ang kasalanan doon. Kaya hatol, heavy rin, destruction. Dito, death. So, panahon ni Adam, ang pagkakasala yan, melo, paglupa lang yun 6 days lang yun, hindi 6,000 years. Kaya kailangan bautismo sa tubig, so to say. So yun, melo yun, para si Kristo, hindi death sa cross ng Calvary, kundi tubig. So what I'm saying is, yung mga kasama natin nanonood dyan, kailangan nila ng dalawang bautismo yung bago makarating sa langit. Water and fire. Hindi ko tinutukoy yung tubig sa ilog o tsaka sa dagat. Hindi ko tinutukoy din yung gasolina. Ang tinutukoy ko, faith sa gospel. So kung di na naintindihan to, diretsa na lang natin. Paniwala nila, namatay na sila para si Kristo nilibing, wala na sila. Nabuhay magulit at nasa langit na. Ang kaiba lang nila sa mga remediable na nasa langit na, yung mga dead in Christ, sila ngayon ay may spirit ni Jesus Christ na kinakatawan ng Panginoon Jesus, Lord of the Universe, at saka yung Diyos Ama, Lord the Infinite Eternal Universes. Yun ang buhay natin ngayon. So, hindi issue rito yung moral, yung law, hindi issue yung good, evil, kasi hindi sakop na naman si Kristo ng daigdig at ng buhay ng tao at saka ng morality niya at saka philosophy. So, yun ang ibig sabihin na kapag bago kang nilalang, wala rin luma, behold, everything became new. So, yan ang hindi naintindihan. Lalo na yung pang-rapture na sinasabi natin magmula ng 1992. So, ano yung pang-rapture? Paniwala mo, namatay ka na, nilibing ka, nabuhay na magulit na sa langit ka, ang buhay mo rito ay ang Ama, si Kristo. Parang yung Catholic Trinity, bagamat di man talaga Trinity yun. Yung Father, yung Son, Holy Spirit. Siya buhay mo ngayon. Parang kamukha ka ng New Heaven and New Earth na kung saan kayong dwell. Ang Ama, yung Lamb of God, si Jesus Christ, at saka yung Church na tinrabaho ng Holy Spirit. So, eto na yung panahon talaga na dapat seryosohin na nanonood kung ano yung pinag-uusapan natin. Kasi nasanay sila sa matrix ng daigdig. Yung Christianity, yung iba't ibang religion ngayon na hindi naman nag-hold ng water. No? Siguro sabihin na ng authority natin. Ay, mahabang usapin. No? Mahabang usapin yun. Baka lubas natin, mayabang ka. So, kaya nga sabi ko, presuppositional presentation. Maniwala sila sa hindi, wala na tayong pakialam. Kasi ang mahalaga, sabihin natin yung totoo. Na kung interesado sila, hindi mag-text sila, o kaya panoorin nila to sa video. Ipapaloob natin yan, at we will see to it hanggang dito makarating sila. No? Mag-update tayo sa mga Christian na gustong maniwala ka sa ganito, o kaya sa mga iba na curious na gustong mag-research tungkol sa kung paano natin nalaman ito. Anong question nga pala? Good and evil. Okay, ang good and evil, alam mo na ngayon. Sa ngayon, ang alam lang nila, law, sin, and death. Ang totoong secondary meaning ng good and evil, aside from what I have just said, yung ang Diyos, kaya yun ipakain yung tree of the knowledge of good and evil. Aside na yun, kay Satanas yun, no? Na Lucifer becoming Satan na naiwalay sa Diyos. Yung ayaw ng good God, good becoming evil, man, evil man, and dying for our sins. Yun ang isang secondary meaning ayon sa discussion natin ngayon ng good, evil, death. At isa pa, yung law, na kung saan napailalim ang tao sa law, mula ng panahon ni Adam, o especially kay Abraham, most specifically kay Moses, hanggang kay John the Baptist. Law, sin, and death. Good, yung law, representative ng Diyos yan. Sin, rebellion, or violation sa law, o pagiging devilish, at yung death, o separation from God. So maraming ibig sabihin, o sanga, o consequence, ang good and evil na nag-originate kay Lucifer, na naging Satan, good Adam becoming evil Adam, and humanity, good humanity becoming evil humanity, all of this above are separated from God. Now, yung mga subject nyo sa school,
Lahat yan, produkto ng good and evil resulting into separation from God. Lahat ng tao sa mundo ay separated. Lalo na yung mga professor, lalo na yung mga religious philosophers at theologians. Wala akong kakeme-keme doon. Kasi, yun ang sabi ng Diyos, sabi ng Bible. At common sense lang yun. No? Common sense. So, para hindi naman ma-continue yung pagtuloy sa relationship ng tao sa Diyos, again, ang gospel ang siyang solusyon. Question. Ang question mo? Na-plug mo ka, Tol? Oo. Ha? Sagot naman yung ano, kaya lang medyo may marami akong dinaintindihan na terms na ano. Okay, hindi, simple lang naman yung mga terminology. Hindi tayo gumamit ng mga tinatawag na theological terminology, philosophical terminology, baka lalo tayong dinitindihan. So, simple lang. Ang problema, body, soul, spirit ng tao. Nasara yung langit sa kanya, nasara yung paraiso, at hindi siya makabalik sa buhay pag namatay siya. Ganon din, hindi pwedeng ang tao mabuhay pa magulit para maging angelic soul. Kasi nga, nasara ang paraiso sa kanya. Hindi niya kinain yung tree of life nang nandun siya sa paraiso. Ang kinain niya, yung tree of the knowledge of good and evil. Kung kinain niya yung tree of life, tuloy-tuloy na yan. Hanggang sa glorification, hanggang sa pagre-reign and rule sa buong universe. You see, ang problem pa sa mga Christian sa labas, sapagkat pinaghahalo nila yung soul at spirit, hindi nila maintindihan yung spirit. Hindi rin nila maintindihan yung paraiso at yung langit. Whenever heaven is being mentioned sa theological discussion, abstract sa kanila yan. Whereas ang heaven talaga sa Bible, in the context of God and Jesus Christ, universe yan. Yung sinasabi ng mga scientists na 13.7 billion light years. As sa bilis na yung speed of light, bago mo marating yung ends, yung buong universe na yan, at kulang pa nga yun ang tinutukoy na heaven. Pinamamana ng Diyos. Yung more or less minimum of 10 billion trillion planets, binibigay libre. Kaya interesado ako dyan. Hindi lang yung daigdig o paraiso na nawala ni Adam, kundi yung langit na nawala ni Lucifer. Kasi nag-my way. Okay? O 6,000 years na, kaya yung nagpunta sa Israel na caregiver, nakakanta niya tuloy yung my way. Yung kasi, ano po, papasok na yung Israel at ng Pilipinas sa context na yun. baptism of water and fire, anong pinakasimpleng pwede natin sabihin? Well, una, kailangan talaga yung mga medieval dahil ng baptism of water. Ang ibig sabihin, pagka na-realize nila, makasalanan sila, iwalay sa Diyos, kailangan paniwalaan nila yung gospel. Yan ang original gospel, hindi naman yung gospel sa labas. Ang gospel sa labas ngayon, ang mga Catholic, yung binyag ng pare. Balat yun, hindi laman. Yung mga Protestant, repentance and acceptance, hindi yung pang-rapture. Pwede pa siguro pang Old Testament, kasi may repentance. Ang repentance, that implies yung na-violate mo yung law. Kaya ka nagre-repent. Hindi na under law yung Testament. Magmula nung araw ng Pentecost, hindi under law ang mga panlangit. They are supposed to be under law. No? Pero proseso lang yung dadaan ka sa law, pagkatibay si Kristo, trinapir si Kristo, panlangit. Nabanggit ko yan, gusto ko lang i-emphasize ito. Si Jesus Christ, siya yung sinugo ng Ama, the only begotten Son of God, para iligtas tayo. Di ba? So, alam na ng mga taong kausap natin ng history, magsasabi na lang nila yung Bible, pero, if I may just review, si Jesus Christ sa kanyang history, isa. Halimbawa, tingnan mo, mula kay Adam hanggang sa panahon ni Noah, yung flood. Yan, ikamukha nung buhay ni Kristo, magmula nang ipinaglingin siya hanggang nung 30 years old siya. 30 years old siya, di ba, nabautismo ni John the Baptist? Ang daigdig din. Nabautismo sa mamagitan ng flood ni Noah, yung delubyo. Huwag ka maniniwala sa History Channel, ha? Yung alien, yung astronaut theory. Ano lang yun, mga elements of truth, pero walang truth, puro elements. Okay, sabi nila, mga 80 yun. Hindi totoo yun, mga Pauline Angels ang matanda. But anyway, that's another subject. Si Kristo, magmula nung baptism niya, hanggang doon sa entry doon sa 40 days, parallel yun sa history, magmula nung 1656, nung magkaroon ng bahay ni Noah, 1656, from Adam, magmula doon hanggang doon sa panahon ni Abraham, yun ang point na yun. Yun ang history na nilalarawan. O kaparallel, nung buhay ni Kristo, from baptism, Jordan River, until that door, o gate doon sa 40 days ni Jesus Christ sa ilang. Yung 40 days ni Jesus Christ sa ilang, ang sinasabi ko sa mga nanonood natin, kahit wala kayong Bible, pwede nating sabihin na totoo itong sinasabi ko kasi ang ating paradigm dito, si Jesus Christ ng Bible. So, pagka kilala mo si Jesus Christ, alam mo yung history niya, alam mo yung history ng daigdigan ng universe. Okay? Kasi si Kristo ang siyang laman ng Bible. So, ang sinasabi ko sa mga nanonood sa atin, kahit marunong sila magbasa ng Bible o hindi, nag-aaral theology o hindi, ang kailangan lang nilang maintindihan yung history ni Jesus Christ. Story ni Jesus Christ. At malalaman nila automatic yung history ng daigdig at ng universe. So, nagsimula tayo kanina. Doon pa lang, Senior Cato, doon kay Adam,
hanggang doon sa blood of Noah, ano yung ang equivalent nun? From the conception of Jesus Christ until His baptism. From baptism until the door to 40 days temptation of Jesus Christ, ang katumbas doon ay yung magmula 1656, dilugyo ni Noah, hanggang doon sa panahon ni Abraham. Okay. Magmula naman doon sa first day ng 40 days ni Kristo hanggang doon sa 40th day ni Jesus Christ, ang kaparallel sa history ay from Abraham until Jesus Christ. Okay? So, magmula naman doon sa nalito ka na? Hindi. Iniisip ko kasi niwaga, parang history ni Jesus Christ kumpara din sa buong history ng... Ito nga, di ba? Basic lang naman yan sa Jesus Christ. Hindi lang sa mamagitan ng Virgin Mary. Tapos nabautismuhan. Tapos na-tempted siya, na-try siya ng 40 days nung sa ilan. Ang 40 days, kaya mahalaga yun. Kasi, ang 40 days ay yung pinapasa ni Kristo, yung hindi na ipasa ni Adam doon sa paraiso. Di ba? Nawala ni Adam yung paraiso. Si Lucifer o si Satanas, nawala niya yung langit. Nasara yun eh. Nasara ang paraiso because of rebellion. Di ba? Law, sin, and death. So, ang sinasabi ko, si Kristo, kailan dadaan ng baptism, ari yung daigdig, ng panahon ni Noah, lumubog sa buong daigdig. Nabautismo ng daigdig, kumbaga. Kasi nga, si Jesus Christ, itinuring niya magmula ng bautismohan siya ni John the Baptist na namatay na yung anak ni Maria. Nilibing, nabuhay magulit sa malangit. John 3:13, nasa King James Version na. Pagkatapos, ang buhay ni Kristo for the remaining 40 days, na kung saan papasa niya, hindi na ipasa niya dahil, ay yung Holy Spirit. Hindi yung Spirit. Hindi yung Spirit ng Diyos Ama, kundi yung soul ng Diyos Ama, yung Holy Spirit. Hindi na alam ng mga Kristiyan yan eh. So, napasa ni Kristo, hindi napasa ni Adam, nabuksan yung paraiso para sa Kanya. Okay? Bago tayo iligtas ni Kristo, kailangan siya muna ang makapasa. Siyang bida, di ba? Walang magic sa ginawa ni Kristo. Talagang biner niya yung consequence ng kasalanan natin. So, yung pinaka-3 na appears naman, magmula sa panahon na kung saan nagmilagro siya sa Cana, doon sa Galilea, start ng kanyang ministry yun. Hanggang doon sa Gethsemane, 3 na appears yun, more or less, sa history. So, yun naman, pinapasa niya yung hindi na ipasa ni Lucifer sa langit. Di ba? Kaya nauso yung my way. Pag kinanta mo yun, may kalalagyan ka. Hindi, dahil sa mapamayin ako. Kasi sinasabi ko lang, para maintindihan ng mga nanonood sa atin, na si Lucifer, sinunod niya yung kalooban niya, salit na yung kalooban ng Ama. Si Kristo, sa Gethsemane, kahit sinong tanongin mo theologian, ang struggle doon ay yung my way, yung my way ni Kristo kayong God's way. Ayaw ni Kristo mamatay, di ba? Kasi qualified na siya sa langit. Naipasa na niya yung paraiso, 40 days, naipasa niya yung langit 3 years, pero sabi ng Ama, kailangan mamatay ka. Yun hindi na para sa kanya, para sa atin. So, namatay siya. Okay? Yung hindi nagawa ni Lucifer, nagawa ni Jesus Christ. Sumunod siya sa kalooban ng Ama. Nung makasunod siya, ano nangyari? Hinuli na siya. Nag-suffer na siya. Katumbas ng tribulation period yun sa history. Yung, di ba, kanina ko pa yung example kinukwento sa iyo. Si Kristo, story niya at saka yung history, parallel. Okay? So, yung pinaka-3 na appear si Kristo, parallel sa magmula Pentecost hanggang Rapture. Yung Rapture, parallel ng Gethsemane. Yung Gethsemane hanggang doon sa cross, yung suffering, kaparallel ng tribulation period. So, yung second coming of Jesus Christ, parang maglito yun, di ba? O tapos, yung millennium, may millennium naman talaga, yung 1,000 reign of Christ, yung ika-7,000 taon, na hindi naintindihan ng ibang mga Christian. Kaparallel yun ng kanyang 3 days, 3 nights sa grave. O pagkatapos, di ba, nabuhay magulit si Jesus Christ, katumbas ng new earth, at naumakit sa langit, new heaven. Di ba? O. Tapos bumaba ang Pentecost, bumaba ang Holy Spirit ni Jesus Christ sa araw ng Pentecost, ganun din naman. Sa eternity future, nung sa new heaven and new earth, mag-indwelt ang Ama, yung Lamb of God si Jesus Christ, at saka yung church, sa new heaven and new earth, para hindi na tayo mag-iwaiwalay magpakailanman, forever and ever. Now, kasasabi ko lang sa iyo, si Kristo, history ni Kristo, at saka yung history, parallel. Kahit walang Bible, kasi yung iba nanonood sa atin, nahanapan tayo ng Bible verse. Hindi na uso yun, at saka obsolete yun. No? Corny yun, di ba nila naintindihan yung mga kabataan na tulad mo? Ayaw na ng ganitong usapan kasi puro sila versikulo, kapitulo. Tapos kung magdadamit, hindi pa ganito. Di ba? Tawa ka naman. Okay, so, ang ibig sabihin, pag na ganito ng book, hindi na sa kanila okay yan. Diba? I-store mo ba ito? Okay. So, ano ang tanong mo? Wala, nawala tayo. Nasyak lang Ang kinalalagyan nyo ngayon sa lipunan, sa daigdig na ito, ala yan, out of place kayo. Kasi ang layunin ng Diyos dito ngayon, niligtas na ang tao.
And yet, ang mga tao ngayon, ang kanilang worldview, parang ito na yung lahat-lahat. Diba? Ito na, naging existentialist sila, naging pragmatic sila. Wala masama dito sa mga philosophical beliefs na to. Naging idealistic, yung iba naging naturalistic, sumobrang baba, naging materialistic. Wala namang binatbat yan. Mamamatay lang yan eh. Ang mga tao mamamatay lang at ang daigdig magugunaw lang. Kahit hindi Bible ang usapan natin, kahit science lang, magkakatalo tayo dito. Kahit sino scientist ang tanungin mo ngayon, walang kinabukasan ng daigdig. Otherwise, hindi na pupunta sa ibang planeta yung mga scientists, na mga astronomers, astronaut. Naniniwala ka? O pati yung maging computer expert mo, isang EMP lang, wala na yan. Isang attack lang ng mga ibang mga radical nation yan. Alam mo na mangyayari, kaya may mga preppers ngayon sa Amerika at sa Europe. Hindi ako nananakot. Ito yung reality talaga na talaga mangyayari. Mga rumors of wars, mga earthquakes, etc. Wala pa nga yan, yung mga naranasan ngayon. So, sabi nga kanina sa mga kasama natin, sa mga nagpupunta rito, mag-isip-isip na kayo. Okay? Sapagkat itong buhay na to, wag na yung pagdating ni Kristo. Mamamatay tayo. Mabuti na lang, may message ang Panginoon, yung mga dadad na niya sa huling araw, hindi na mamamatay. Only because namatay na sila. Ito yung hindi naintindihan ng mga Kristo sa labas. 1992 pa sinasabi na natin to, kailangan kung mararapture kayo ng buhay, kailangan mamatay muna kayo. Akala nila ganun na parang paduduguin ka. Hindi na nga, namatay na nga si Kristo. Kailangan paniwalaan lang, namatay ka na sa context ng baptism of fire. Pero ang resulta nun, ito talaga. Wala ka dito, yung luma, nasa langit yung bago, at ang nandito ang Ama, si Kristo, at ang Holy Spirit. Ang business natin, hindi yung business ng daigdig. Kahit nagtatrabaho tayo, nag-aaral, hindi natin business yun. Sabi nga ni Kristo, huwag nga kayong mag-abala sa mga bagay na nasisira, o kaya mag-labor, mag-arap buhay sa mga pagkain na nasisira. Ang talagang trabaho ng mga anak ng Diyos, o kaya ng mga may Kristo, may Holy Spirit, yung iligtas sa mga tao. Kaya nga yung iba nagpapari, kala nila yung solusyon eh. Yung iba nagpapastor, may misyonero, nagpapakain sa mga kanibal sa bundok. Akala nila, yun ang paglilingkod sa Diyos. Ang paglilingkod sa Diyos by faith. Hindi siya sabi hindi tayo gagawin mabuti. Ang sinasabi ko, halimbawa, pinaniwalaan mo, death. Tinatanggap ng Diyos yan kasi death ni Kristo yun. Hindi yung death mo. Ang dami namamatay, wala namang kwenta. Death ni Kristo ang kailangan unawain ng mga tao. Hindi yung cross lang na sinasabit sa lego kasi simbahan na ng lalaki ang may cross doon sa baas. Wala tayong problema dyan, kaya lang hindi yun ang issue. Ang issue talaga, ang tao talaga, kailangan maintindihan niya na siya ikinamatay na ni Jesus Christ. Hindi na niya kailangan ang problema para makabalik sa Diyos. Technically, positionally, nakabalik ng tao sa Diyos. Ayaw lang paniwalaan ng mga tao kasi hindi nga naintindihan. Ang pinipilit nilang intindihin, science, philosophy, technology, etc. Wala masama yan kasi good yan. Kaya lang, basically, kasama ng evil yan, hiwalay sa Diyos. Mauwi sa wala. Sabi nga ni Habakkuk sa Old Testament, the people's labor are only fuel for the fire. At yung mga cellphone, pati yung mga pera na yan, mga sa atin, wala yan. And the nations exhaust themselves for nothing. Yung ginagawa sa United Nations, good, pero mauwi sa wala. Okay? So, yan ang issue. Ano pang nangyayari ko ngayon? Ano po, di ba, since nasagot naman natin yung good and evil, pwede pa ba mawala yung gospel na kung ano ba na niwala ka na dito? Okay. Pwede pa ba mawala sa'yo? Hindi na. Pwede ba na lang, kung di mo niisip, ang pinapaniwalaan mo, sabi nga ni Paul. So, kailangan dinitin nga natin ito yung gospel. Hindi reliyon. Hindi Christianity sa labas. Sabi nga, naalala ko ito yung sinasabi ni Kierkegaard na, that which we call Christianity today is the very thing that Christ came to abolish. Dapat ngayon niya sabihin, natin sabihin yun. Kasi yung Christianity ngayon, hindi yan Christian. Ano yan? Pamimigay ni Satanas, ni Lucifer na naging Satanas, para papaniwalaan yung mga Christian na okay sila. Okay? Another gospel yung pinipreach ng mga Christian leader. Ibang spirito meron sila. Ibang Jesus Christ yung sinasabi nila. Alam mo kung sino Jesus Christ nila? Si Satanas na nasa anyong Lucifer na nagpapanggap ng kaliwanagan. Yun nasa Bible yun. Sabi sa Bible, binulag ng mga tao ni Lucifer. Binulag niya yung mga tao para hindi makita yung kanilingan. The glory of the gospel. Kaya ako, hindi ko kinakaya yan. Nung araw, kala ko kasi gospel, Bible, medyo ilag ako kasi subject for interpretation. Pero yung gospel, hindi mo na kinakailangan interpret. Pati yung mga demonyo naglalayasan yan. Pagkaya ng pinag-uusapan. Pati si Satanas, ayaw niyang usapan. Okay? At kung ito hindi man marinig ng mga tao, gawa na naman ni Satanas yan kasi may access sa space.
Okay? Yes, Malapit na magkataon tayo sa tribulation period, yung tinatawag na Antichrist. At magkakagulo, alam mo naman nangyayari, IT ka, di ba? Yung technology ngayon, tinatawag na holographic telepresence, abay marindi yan. Ibig sabihin niya, pwede na pumasok yung Antichrist sa eksena. Alam mo naman ang mga tinatawag na mga digital yan, technology. Preparing for that 666, di ba? At alam mo ngayon nangyayari sa Israel, yung kanilang layunin na i-build yung third temple. Alam naman natin, nung papasok yung Antichrist para magpasamba. Okay? Bago mangyari yung tribulation period, wala magkaroon ng tinatawag na temple building. Bago yon magkaroon ng signing of peace treaty sa Middle East. Bago yon rapture muna. Kanina, mayroon sa internet, ayon sa computerized study ng mga planets, planetary system, heavenly bodies, lumalabas ang conclusion ng mga computer expert dito nag-aaral, yung mid-tribulation period, yung 70th week, yung middle nun, mangyayari, ito yung sabi nila, hindi ko sinasabi, yun ay September 9 o 2070. So, mid-tribulation period yun, doon sa 70th week of Daniel. So, minus 3 real years, dapat magka-rapture magmula ngayon hanggang March. Yun ang sabi nila. Okay? So, marami akong comment dito, hindi ko sinasabi nga ito yung posisyon ko. Ang sinasabi ko lang, mag-ingat din, kasi sabi rin ng mga ibang scholars ng pre-trib, pre-mill, kamag-anak natin sa theology, pwede mangyari any moment ang rapture. Medyo duda lang ako dahil hindi sila makasama sa rapture. Kasi hope ng mga American Christians sa mga European, mga world Christians ngayon, na pre-trib, pre-mill, hindi yung rapture, kundi yung second coming of Jesus Christ. Si Kuya Tony mo, nasa Angeles kapon, nasa isang congregation ng mga born-again Christian, supposedly naniniwala sa rapture. Nagtanong yung minister, sino yung naniniwala sa rapture? Wala nagtaas ng kamay. Si Kuya Tony mula nagtaas ng kamay kasi hindi raw niya matin na hindi sabihin yung bulong ng kanyang puso na may rapture talaga. Haka ko, nagdiriw ang langit sa ginawa mo. Bakit daw tinanong? Kasi hindi na naniniwala yung mga Christian na kasama ni Kuya Tony mo sa Angeles. Ano ba pastor yung nagtanong? Whereas noong 1992, nagantay sila. Siguro, hindi Itong pastor naniniwala. Ha? Itong pastor na yung naniniwala. Hindi siya naniniwala sa rapture. Okay? Kaso si Kuya Tony mo, na kung saan nagkataong nag-church doon, na-indoctrinate dito. Advance yung kanyang theology. So, nagtaas ng kamay, kahit i-excommunicate siya. Yun ang dapat posisyon mo. Huwag ikaiya ang gospel, lalo na yung imminent na pagdating ni Kristo, which is the only blessed hope. Kahit yung Bible sinasabi nila. Maliban sa rapture, wala nang pag-asa ngayon, dadaan sila ng tribulation period. Hindi dahil pastor ako ng mga pre-trib. Yun ang totoo. Okay? Magantay-antay sila kung di totoo. Pero it's too late pagka nangyari na yun. Ang sinasabi natin dito, sabi mga kanila, presupposition na lang ito. Presentation. Kung verification ang gusto nila, pre-trib ang gusto nila, mag-search sila sa internet. Mag-google na lang sila. Okay? Para malaman nila, supportado ito ng mga Bible verse o kaya theological truths. At mula pa sa mga panahon ni Paul, mga early Christians, ito na yung posisyon ng matitinong Christian. Kaya alam na uso yung mga tinatawag na amillennialism, post-millennialism, post-tribulationism, kasi tumalikod nga sa gospel ang mga medieval Christians. Kukunti lang yung nanatiling tapat hanggang sa Philadelphian period until 1992. Pagdating ng 1992, nadala yung iba. Kasama na yung mga Korean na nagantay kay Jesus Christ ng araw, tsaka yung mga maraming pastor sa buong daigdig, kinakaya na yung rapture. Yung iba nagpapatuloy dyan, yung nangingi ng pera sa palengke, hindi totoo yun. Nasira nila yung rapture. Pero yung totoong rapture, yung nila sabihin, ascension. Pag-akit sa langit ng mga Christian, kamukha ni Kristo, makit sa langit, hindi nila naintindihan kasi wala silang concept ng ascension. Yung gospel nila, kadalasan, tinukod nila, memorize nila, death, burial, resurrection, walang ascension. So yun ang kanilang instinct. Yun ang kanilang mapapala. Pagod na ako. Ano pa? Okay, ang sabi ko, mandanda ka. Pagka ganito yung usapan, hindi pwedeng hindi ka nakahanda kasi hindi ka na makakasingit. Hindi tayo pwedeng dead on the air. Di ba? Pag pinalagay mo sa Facebook yan o kaya sa YouTube, ang bagal yan. Alam na lang ko yan. Sanay ako dyan eh, mga araw pa. Kaya yung speed natin, napakabilis. Pagka mamaya, ni-replay mo yan, ang bagal niya. No? So gawin natin, God willing, gawin natin regular ito, i-update natin yung mga kamukha nating paniniwala na weird. Hello, Jan, Dr. Jan, okay?
Ayos na, Ayos ba? ako. Kinig ka ba? Ayaw pumasok. Marami ba tayong hindi binanggit? Ayaw pumasok. Kompleto.